Magandang araw mga barkada, Tony Antonio po, and of course, welcome po sa ating Pangdiin TV Cut Chicken Channel. Yep. Mahiwagang dilaw na manok. And today, maganda ang ating pag-uusapan ng usapang tarif po ito. Okay? But of course, I would like to introduce the gang, ating barkada, mula sa dulo. Si Kanokma TV. Pare, pasok! Yan, ako po si Demil Canlas ng Kanokma TV Game Farm, Canlas Brothers at ng Bakal sa Bakal. The controversial, man. Controversial. Alright. Ito, mas controversial sa atin to. Ayun. Ako naman po si Oliver Sorry ng Sagupan at ang ating guest ngayon, kagaya na sabi ni Boss Tony, ay matagal na namin kilala. No? Sa larangan ng pagtatari, madalas siya makita sa mga big time na sabong dito sa Metro Manila. Walang iba kundi si Teteng o Ricardo Solis Jr. Yan. Okay, magandang tanghali. Ako po si Ricardo Solis Jr. as Teteng Mananare. Okay, dito po ay ipapakilala po namin kung ano po ang aming product, Easy Boots. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Thank you. Pero bago siguro, Teng, bago tayo pumasok sa produkto na, masasabi ko, nagiging medyo may pagka-controversial. Oo. Apo. Siyempre, di mo matatanggal yung traditional sa bago, ganyan. Yun natin tatalakayin ngayon. But of course, before that, siguro may mga katanungan tungkol sa pag-uumpisa mo. No? Pare, Demil, ano bang mga paano umpisa, yung ganito. Bigyan mo ng konting history para mas makilala ng ating mga manonood sino si Teteng. Kay Kuya Teteng, tanong ko lang po sana kung anong edad ka po nagsimulang magtari, tapos sino yung nag-impluwensya sa'yo bilang maging isang gaffer? Bali, nag-start ako is 16 years old. Pumapasok pa ako sa sabungan kahit minor. Sinasabi ko, 18 ako eh. Kasi bawal Bawal dati yung mga minor. Kaya, tinuruan ako ng airpot ko para maging assistant. Tapos, hanggang sa naging, taga-kalag. May mga taga-kalag ng tare eh. Hanggang sa dumating sa point na tinuruan niya na akong tumare. Pero, bawal kasi sa sabungan eh. Kaya ang ginagawa ko, para makatari ako, nagde-declare ako ng maling age. Sinasabi ko 18 years old ako. Kaya pag nakakapasok ako, nakakapagtari ako. Kaya hanggang ngayon naman, nakakapagtari pa rin ako ng traditional. Tapos, etong boots na to is pinopromote ko na lang. Pero ito, subok naman na talaga. So, ano ba yung produkto na dala mo ngayon? Unbox natin. Unbox natin para makita ng mga ka-chicken natin. So, ilang taon ka na, habang ginagawa, ilang taon ko na nagkakabit bakal? Halos 18 years 18 na po. years na. Opo. Tagal na pala, no? Tagal na. Opo. Wow. Paano ito pinanganak itong idea mo na? Ang tawag dito? Easy Boots. Easy Opo. Boot. Paano pinanganak yung idea na yan? Inspire po siya dun sa, sa Botanes sa Mexico. Oo. Meron kaming nakita na ginawa ni Botanis na parang 3D na detornilyo. Tapos, wala pa ako masyadong idea kung sino yung mga makakasama ko. Then, ayun na nga, may kakilala pala ako na nagpa-fabricate ng gantong item. Then, may pumutok na isang brand na nakilala ngayon. Meron din silang ganyang boots na parang kay Botanes. Sabi ko, parang hindi pa naman siguro ako late para itry ko yung gusto ko. Kaya kinausap ko yung team ko, meron akong artist na gumagawa ng design, tapos meron akong nagpa-fabricate, tapos ako yung ako yung nagkasabi sa mga tao kung gaano kaganda yung product natin. Okay, question, Teng, ha? Di ba may mga, alam naman natin lahat na may nauna. Hindi ko na babanggitin kasi baka alam mo na. So, ang question ko, sa existing game fall rules natin ngayon sa mga cockpit, sa pinaglalaroan natin, di ba, alam mo yung di ba, sapin at bidbid ang ginagamit na traditional. Di ba may cover na nauso na parang asero? Ayun yung tinatawag na armor. Oo. Yun, binabawal yun di ba? Opo. Kamusta naman ngayon yung, kung nga, bibili ko. Papayagan ba ako sa mga sabungan na ikabit to? Meron po kasing mga sabungan na hindi siya tinatanggap gawa ng meron kasi mga gapper na house gapper na hindi pumapayag kasi parang nawawala na sila ng negosyo, ganon. Binabawal nila to at meron din naman na materyoso na mananare na ayaw kasi pag tinamaan sila ng tari nito, matatastas yung kanila. Pero ito, hindi. Oo.
Kaya ang pinagkaiba lang nung sa metal kasi, yung metal ano yun nakakapagpapurol. Ito hindi naman masyado kasi hard rubber siya. So, ibig sabihin, Parang siyang polymer plastic. Eh. Mhm. Nakita ang ganda. So, nga. ibig sabihin, pag gagamit ako niyan, magtatanong muna ako sa sabungan bago ko kumabit. Opo, Ganyan. pwede rin po. Or dun sa kalaban, kung pwede bang ito Kung ang papayag gamitin. siya. Kasi may advantage naman sila kasi dito hindi ka makakapag-adjust. Sila makakapag-adjust sila. Ganon. Ito Kasi, kanya nandito si Demil, tumatari na rin tayo, may mga questions din siya regarding sa sa adjustment. Take it away, Brad. Oo, kasi isa rin ako sa gusto talagang matuto magtari. So, nung nakita ko to, parang naku-curious lang ako kung ano ba to, may tamang asinta rin ba o tamang yung... bali, kung yung asinta po, lalagyan nyo siya ng tare. Then, ang manok nyo, dapat talaga, yung paan ng manok nyo, walang diferensya. okay. Kaya pag halimbawa, kapag gagamit kayo nito, kailangan yung dahil pang personal siya, dapat yung mga manok nyo, maayos ang paa, yung tahid, kailangan nakatrim ng maayos para hindi ka mahihirapan sa paglalagay ng boots. Ganon. So, bali may preparasyon din siya na dapat nasa tamang requirements yung paano. Opo, hindi po talaga siya advisable para gamitin sa mga may diferensya. Ito, paano ma-clean hatch? Demo, yan. Pwede mo i-demo sa amin kung paano. Mamaya, pwede idea naman lang, natin. idea. Nakikurious ako eh. Nakikurious talaga ako. Ang galing. Hindi, Sige, pero tuloy lang. ang kinaganda rin naman kay Kuya Teteng, kumbaga bago niya to simulan, talagang marunong talaga siya magtari. Opo. So, advantage na to sa kagaya ni Kuya Teteng na pwede niyang i-guide yung Opo, mga opo. kagaya ko na nagsisimula, di ba? Opo. Na ganitong tamang paglapat niyan. Ayun, bali sa pag-a-adjust nito, pag sinalpak nyo yung tari dito sa loob, ito kasi is may plate kasi to So, tatanggalin natin to, then papasok natin yung tari ngayon. Ikakabit natin sa paa ng manok. Pag ito, sinalpak natin sa walang diferensyang paa, saktong-sakto yung alignment niya. Kaya yun ang kagandahan. Paano adjustment yan? Nakita ko kasi laki ng butas. Para sa States, di ba pwede mong i-adjust naman yan because yung sa tahid, yung para lalagyan mo ng tape para Opo, gusto opo. mo. Makakapag-adjust ka po ng konting-konti lang, pero mas maganda po kasi kung yung tahid ng manok nyo is nakatrim. Para, kasi malaki naman po yung butas Oo. Kaya pag pwede ka magpihit pa kaliwa, pwede ka magpihit pa kanan. Kung may onting diferensya naman siguro pwede, pero mas maganda siguro kung walang diferensya yung panang manok. Ting pagka inilapat sa paato, merong sapin din ginagamit, di ba? Opo, may sapin po, sapin. pero maigsi na lang po. Oo. So, pwede siguro natin i-demo to, no? Para magkaroon Opo, tayo- pwede po, di pwede ba? po. So, anyways, isang question pa. Magkano to at saan kanila pwedeng kontakin pag bibili sila? Meron po kaming page ng Easy Boots Manila, MNL. Hanapin nyo lang po yung meron 1,000 followers kasi meron po kasing gumagaya, may mga scammer na rin kasi. Grabe, no? Opo, may mga natangay na rin na pera, di rin naman biro Pero, ayun na nga, hanapin na lang nila yung may followers na 1,000 pataas. Contact number mo, baka pwede mo na sabihin. Mas Pwede maganda ba yun? Oo. Opo. Okay, Tawagan nyo ilalagay lang yung po, contact number. tawagan nyo lang po ako sa 0917-393074. O kaya, i-PM nyo po ako sa Ricardo Solis Jr. Ayun po yung, yung Facebook ko. Yung one and only original Facebook Opo, page. nag-iisa lang po yun. Pero ako kasi, ang katanungan ko naman, is, ako lang, siyempre naglalaro, lumalaban din tayo naman sa mga malaking events. It's yung, legality of this yung acceptance. Kasi naisip ko, sa Mexico, halos ganyan gamit naman nila. Oo. Kinakabit ng short knife, so it's legal there. Dito, sa atin, magpapaalam ka pa talaga. Ano bang masasabi mo, pare? Hindi, gaya nga nung nasabi ni Teteng kanina, boss, alam naman natin na yung mga mananari. Oo. Ako I'm for sa mga mananari talagang marangal hanap buhay yan. Tsaka isa sila sa na nagpapatakbo ng sabong natin. Yung mga kasi innovation to Opo. So marami talaga masasagasaan Pero pare to. kasi, di ba, Mil, innovation, but it's been para sa States. Mm. Ang gaff dun, boot type. Di ba? Socket knife. Di ba? Ang short knife, ang kinakabit ng short knife, ganyan din ang mounting, mounting bracket. Nakita ko na rin naman siya So, yun nga lang, siguro sa akin lang, siguro it might be more of like the acceptance of having a new way of yung paglalagay ng tari siguro. Apo. Di ba? That's something na
siguro nakita ko na challenge sa ganitong mga innovation. Apo. Di ba? Ikaw, ano masasabi mo pare? Ikaw ang gumagawa niyan. Apo. Bali, sa pagkatari naman po kasi, sir, nag-start din naman tayo sa sapin lang. Oo. Sapin, tapos, ano, di ba, lumabas yung, yung leather boots. Ganon. Ayun, natanggap naman ng tao na bandang uli. Parang ganon na lang din to, sir, kasi, eto, hindi na tayo gagamit ng leather boots. Tapos, onting sapin na lang. Ang kinaibahan lang nito, kahit yung financer, pwedeng gumamit. Kaya, pwedeng mawalan ng trabaho nga yung gapper. Pero, para sa akin, wag natin kakalimutan yung mga traditional gapper natin. Mas maganda kung halimbawa lang, nagmalas tayo ng konti, Pahiyang. gusto natin magpahiyang, gamitin natin itong pang personal. Pero unahin po natin yung mga traditional gapper natin para hindi rin sila mawalan ng trabaho. Tama. Tapos, isa pa, pag halimbawang nagpahiyang ka kasi, as gapper ako, matagal akong gapper. Parang minsan sumasama na rin yung loob ko pag halimbawa nagpapahiyang sila sa ibang mananari. Parang hindi man lang ako makabawi. Di ba? Talo rin ako eh. Talo rin ako sa ginagawa ko. Kulang na lang sabihin sa'yo, malas ka. Oo, parang gusto sa'yo isisi lahat eh. Parang nakakapang-late eh. Oo. Kaya ako, parang mas recommend ko to kung gusto mo magpahiyang. Walang gapper na sasama ang loob. Ako naman siguro nakikita ko kung ito'y tanggapin ng ating industriya at i-welcome ng maayos. Baka dumating ang araw ng isang traditional na gaffer, kaya parang si Si Dem, oh. Dem. Meron kang set ng traditional, may set ka ng ganito. Pwede. Para pag nakabangga mo may ganyan, walang problema. Meron din ganyan. ako. Oo. Kasi sa akin, lugi yung traditional sa pinyan eh. Nangyari na sa mga laban namin ni Airpat yan na nakita ko na pag tinamaan mo yung sapin, laslas eh. Kundi luluwag. Ito, wala eh. Walang ganun eh. So, siguro it's about being equal na pag pumayag si Pedro kay Juan na itong gagamitin niya, si Juan, meron din dapat ganyan. Hindi, tsaka maganda niyan kapag parehas kayong maglalaban na may ganyan kayo parehas. Oo, tama. Pagalingan na lang talaga siguro ng manok. Pagalingan sa Saka patalasan na lang talaga ng pare. Pag tinanggap yan, tingin ko dapat na yung mga ating matikinik na mananari, parang sila Teng, o parang sila Angelo, kunyari, di ba? Angelo Estrellado, na may ganyan na rin sila, na parang just in case na dumating ang araw na maraming gumagamit yan, at tinanggap sa malalaking laban, may din akong ganyan, kasi hindi naman ako, parang papayag na kalaban ko ganyan. Oo. Di ba? Parang pag nagka-rindihan at tamaan ng tari, ito, tanggal proof. Di ba? Magkakasundo lang siguro sa ngayon na kapag parehas may ganyan yung Yun. magkalaban. Saka dapat may dala ka ng power tools dyan. Oo. Question again. Teng, ha? May nagbulong sa akin na kaibigan. Since Allen wrench ang gamit, tapos Apo. sa naka-screw. So, in time, maaaring lumuwag yung Allen na yan o ma-lost thread di ba? Apo. Ayun. Plastic kasi kinakagatan yan eh. So, ilang gamit to? Ilang gamit tong... Di ba, sa totoo lang, maraming gamit ang magagawa nito dahil nga hard rubber siya. Meron siyang self-healing. Kumbaga, halimbawa, ito is napahigpit siya rito, medyo na-dislocate na siya. Or parang loose thread. Bubuhusan mo lang siya ng mainit na tubig, babalik siya sa dati. Oh, galing oh. Apo, hindi po talaga biro. Talagang pag halimbawa, bubuhusan mo lang siya ng tubig, Pag mainit. no? Parang Play-Doh. Kasi ano po siya hard rubber po siya. Oo. May ako nun, meron akong live nun sa Facebook Pinakita na nga ako sa ipapakita natin yan. mga kabarkada, pinakita ako sa profile niya. Meron, pinapalo ito nung matanda. Pinapalo ng martilyo, tumatalbog, hindi nasisira. Kung sana self-healing, sana yung manok. Tapos, ang pinagkaiba lang po kasi sa pagtatari nito sa traditional, yung sinasabi nilang pwedeng mamilay ang manok dito, mas hindi po mamimilay. Kasi ang ginagawa ko po dito, maluwag po to hanggang pilahan. Pag-aakyat po ng ruweda, doon ko lang po siya sisikipan. Ito para tanong ko, paano mo ngayon malalaman yung tamang tensyon na hindi gagalaw, hindi mamimilay? Bali, pag sumikip na po siya, bali bibigat yung pakiramdam nyo sa screw. Ikot, Ibig sabihin, masikip na yon. Tapos siguro, papalo ka pa ng mga 3 ikot, 4, pero i-check nyo pa rin kung yung tahid ba, mapupunta sa kabila kung gagalaw. Kung gumamit ka ng torque wrench, kasi meron ako, di ba, ang isa sa mga hilig ko yung pagkakarer, yung mga remote control ng gasolina. Opo. Meron kami maliliit na mga ganyan na torque wrench Tik! Opo, may nagsabi na rin po sa akin nun, pero hindi ko pa po natatry kasi. Try natin nga. Try natin. Pero plano ko rin subukan kasi alam ko may tamang bilang dun sa Turks. Oo. Meron tension yun eh. Opo, opo. Oh.
kung gumanon yung paa, nahigpit. Oo. Ayun lang. Wag Ganyan, ano. ganyan. Ang problema yan, higpit. At susunod, babawas na lang tayo. Oo. Isa pang question, ikaw personally, saan mga sabungan mo na nagamit to? Yan, May videos ka ba noon nung Bali, gagamitin mo to? ang video ko lang nito is sa sabungan ng Mandaluyong. Nag-try ako. Isa lang ang gamit ko kasi tinitingnan ko talaga siya kung matibay eh. Isa lang ang ginamit ko, isa lang dinala ko. Ang umiscore ako ng 1 win, 1 lose, 1 draw. Nakuha ko lahat. Yung lose ko naman, di naman talaga siya nakapalo. Yung draw, sa pagkariyo, panalo sana. Kaso hindi na tumuka, bigla na lang namatay ka na. Kaya ayun, nasubukan ko naman. Tapos may mga nag-send sa akin sa mga feedback ng mga customer na nanalo rin. Ayun. Kaya ibig sabihin, okay rin siya gamitin. Pati kung sakali man, parang sa traditional din to eh, huwag natin isisi sa boots yung talo ng manok. Parang sa traditional, huwag natin isisi sa mga mananari kasi nasa hindi manok naman pa rin. natin gusto yun eh. Kasi manok pa rin talaga ang pumapalo eh. No, marok pa rin talaga. Kumbaga kahit anong talas ng gamit mong tare, kung yung manok mo naman kulang sa power, di ba? Wala rin eh. Kaya mas advisable din siyang gamitin, halimbawa, sa mga power cock, sa mga bulto yung katawan. Pero kung mga stag, mas maganda na lang siguro talaga traditional. Traditional. So ito, parang advisable sa mga bull stag to cock. Opo. Kaya, mas maganda talaga pag may personal ka kasi pang personal na manok mo lang gagamitin. Alam mo kung saan mo siya Ay, gagamitin. may tanong pala ako, anong mas mabigat? Ito o yung pagka kinabit mo yung pang traditional? Para sa akin, mas mabigat to. Mas mabigat ng Konti konti. lang. Pero hindi rin naman iindahin kasi sinubukan ko rin sa manok. Okay naman, nadadala naman niya na maayos. Actually, yung pinanalo ko nakaraan, binubugbog, pilay, pero nung nakapalo pa ng maayos, nakasira pa. Ay, hindi naman nakasira, nanalo pa yun sa amin. Ayun. Pag kinabit to, itong tensioning na screw na to, loob ng paa o sa labas yan? Nasa labas po. Aso ganyan Opo, kabit may yan. stopper po siya para hindi po Mamaya pakita mo sa'yo para yung Opo, kabit. opo. Ha? O, ayan. Pare. O question, Teteng, isa na lang. Pag nag-uulot ako, syempre, naghahanap ako ng mga kalabang... O, yung mga sinasabi mo. Ayan Oh, na yung mga naman. kalabang mas maliit ng konti sa akin. Di ba? Siyempre, para, alam mo naman, yung pamusta kung saan pa kinuha. Anyways, ito ba pwedeng pamartida? Kanan. Meron na bang kanan na ganito? bali po, lahat po, pwede po sila mag-request sa akin ng pangkanan para hindi na sila mahirapan magbibigay. So gagawa tayo ng Opo, lahat po ng pwede po kayo umorder sa amin ng pangkanan. pang-ibabaw. Ayun lang po ang Wala wala pa. pa naman. Pero sa pangkanan, ire-request lang nila sa amin, PM lang sila, Sir, gusto ko ng pangkanan, gagawin po namin sila. Kagandahan lang kasi ang hirap talaga tumari sa kanan. Yun nga. Lalo na pag bidbid, napakahirap. Okay. Kumbaga parang sa paa, parang nagsasaliwa na yung paa mo At eh. saka parang kumbaga sa mga professional na gapper, sa 10, siguro isa or dalawa lang dyan ang Kaliwete. matikas talagang tumari ng kanan, no? Oo. Minsan Ay, parang balik. iisa lang sa 10, talagang mahirap. Oo. Boss, bali ito, halimbawang nagsukat na kayo sa paa ng manok, kahit sa kakaos pa lang, pwede nyo nang isalpak to. Para pagdating sa tarian, ilalagay nyo na lang sa paa ng manok. Wait. So dala-dala mo siya sa kakaos, nandyan na yung tari sa boot. Opo. Kung kahit nasa bahay na po kayo, pwede nyo na pong gawin yun. Para hindi na kayo Nakamount pa siya. mahihirapan. Ito, hindi ba sinusukat sa tuhod yan? Yung haba? Iibitin lang talaga siya. Opo, lalagyan nyo rin po talaga ng bidbid. Bit-bit pa rin. Oo. Pag sa pin kasi may tendency makasira ng boots. Iingatan pa rin naman to. Matibay siya pero dapat pa rin ingatan. Iibitin siya. Hindi, yung di ba sinusukat yan from tight hanggang sa tuhod? Opo. Yung dulo? Apo, i-testing Yung natin kalambutan sa ba ganito. yun? So sukat na yan, na ano Apo, mo na. halimbawa po, magsusukat kayo, ito sakto pa, hanggang dito, halimbawa, Oo. dyan. Kung sa boots mo gagamitin, dapat medyo mas maigsi. Parang, kumbaga sa akin, sakto to. Iigsihan mo lang ng 0.1. Halimbawa, ang size ng tare is 3.9, ang ikabit nyo 3.8. Tapos, dahil nasukat nyo na, sa kakaos pa lang, pwede nyo nang isalpak to dito. May kanal pala siya sa loob. Apo. Very good. Galing ng Isa taas ka Pinoy, para... isa ka Pinoy henyo pa. Oo. Pwede na natin benta kay Boss Toyo yan.
Tapos sunod, pagka napacheck mo, ikakabit mo na lang yung paa dyan, sasalpak mo na Opo, lang. isusuksok nyo na lang po sa paa ng manok. Ah, Lalagyan so, nyo lang ng sapin. Advisable pala to kung sakaling sunod-sunod yung tatarian mo, no? Opo, pero dapat po, pinaka-importante po, dapat may extra po kayong ganito. Ayan, ganyan. Alin Opo, kasi pag sunod-sunod ang tari nyo, hindi po makakalag ng tagakalag. Oh, yun nga. Hindi, tsaka kailangan may extra ka kasi baka mamaya Malaglag, space mo. oo, Ganun. makalimutan. Kung may ganyan, magandang gumamit, yung meron ka ng yung power na Oo, screwdriver. hindi ganun, no? Ganun lang. Tapos pag gano'n naman, masobra. Baka mamilay. Oo. Normally, Hindi, pagka ganyan, pagkalag lang, naka-condom yan. pagkalag. Hmm. Diba? Parang Pero bilis. ang lupit din ng pagkaka nyo yan yung design Opo. Talagang Talagang napag-isipan. Hanggang ito to lang mga kaibigan ko, nandito po kayo, nakita nyo to. Kung hindi nyo pa nakita, ako natuwa rin, na-curious ako bigla. Dahil ko narinig ito, pero ngayon ko lang nakita in live, in person, how it's made. And talagang talagang napag-isipan nila mabuti. Ang galing. Buruin mo, 2026 na, pero ngayon lang nagditawan yung ganyan, no? Opo. Ang pasimuno kasi nito si Botanes. Mexican yun, Mexican. Opo, opo. Based din sa boot na ginagamit nila sa short knife yun. So sa Mexico, marami na gumagamit niyan. Marami na din po. Eh, baka dumating ang araw nga, ay lahat ng mga tradisyon magkaroon ng ganyan para, Oo. di ba? Opo. Kasi syempre, sino Para ba patas sa namang patas, manistuhan sila. gapper na hindi susubok ng ganyan, di ba? Mga Ah. curious din sila. Pero kagaya ng sinabi ni Teting kanina, doon pa rin kami sa mga Sa yung mga traditional. traditional naman na rin natin kasi ang daming naghahanap buhay naman na rin ngayon, di ba? So, Ang dami kong Hindi- kaibigan na traditional hindi na... dapat maka-apekto to kung uubra, di ba? Opo. Dapat talaga magkaisa rin ang traditional tsaka itong mga Moderno. modernong boots natin. Okay. Kung titignan mo, para rin siya yung mga socket knife sa Amerika. Yan na rin yun eh. Kasi advantage naman sila rito kung tutusin eh. Kaso nga lang, mayroon din sila kasing disadvantage. Tulad ng pag tinamaan ng tare, di ba? Pwede Lugi, makakurol. lugi. Ganon. Opo, opo. Tsaka walang tanggalan, di matatanggal. Ayun Di Opo, ito po, halimbawa, ito nakabit na namin. Testing niyo po kung kung gagalaw ba siya sa plate. Oo nga, hindi gumagalaw talaga oh. Kabit mo nga pare, ingatan baka sumipa ah. Balikan pa Pati naman manok. meron po siyang stopper. Dito, kung sakali, Saka meron siyang parang may hindi siya ganun din, di ba? mahuhugot. Oo nga. Hindi siya mahuhugot kasi meron po siyang stopper dito. Oo. O ngayon, Oo. Ah! Aha. bali dito po, pagtatari na tayo. Yan na, so Gamit siyempre pa. lalagyan siya ng Lalagyan condom pa to, rin di ba? ng ano. Oh, may Apo, condom. meron po yan. Condom. Pakita mo kung gano'ng kahaba na lang yung sapin. Kasi Ito po. maiksi na lang. Halos, So, hindi na nalaylay sa sahig. halos 3 dangkal na lang ata to, o 2 kalahati. Pero siyempre, kailangan pa rin pagkit pa rin dyan, di ba? Para Apo, makita apo. ayos. Ang hirap lang pala tumare pag nakabuka yung paa ng manok. So, ilan yan? Dalawa sa ibabaw? O, tatlo? yan? Apat po, apat. Apat sa ibabaw. Kasi depende po yan sa ng manok. Kumbaga, sa taba ng paa ng manok. So, pag ang tubo ng tahid ng manok mo, pangit. Mahirap ikabit yan. Yun, nalagay ko sa Apo. Kaya Kaya po- lihis. Pag di ba, may mga katahid na ano. Mataas ang tubo. O, yan, mababa ang tubo. Or nakatango. Oo. Yan. Lalagyan po natin sa tahid para hindi rin siya masaktan gawa ng wala naman po kasing leather yung gilid. Oo. Oo. Butas ng boots. Hindi, yan din ang para hindi nang gagalaw, di ba? Apo, apo. Parang socket knife nga, di ba? Pero totoo ba yung pag yung sapin dumidikit sa tahid, may chance bang mamilay? Hindi naman. Hindi. Hindi rin. Wala namang nerve ending. Kasi sabi nila Opo. pagka magsasapin ka, kailangan Iwasan yung tahid. Iwasan daw yung Oo. tahid. Narinig ko rin yun. Hindi naman. Sa dami kong tinarian, hindi naman. hindi naman. Pati ito, flexible po yung easy boots natin. Oo nga no. Ayun, Pagka ikakabit nyo na lang. Nagaganon pala yun no. Ang hala ko nakaganon. Yan yung pinapalo ng matanda ng martilyo. Ganyan, nakabuka. Galing ha. Ayan. Ingat pare, baka sumipa ah. Ayan. Tapos, ito, halimbawa, may
ano po siya, medyo bulky. Pwede naman po natin to Iabot. iabot. Maabot pa rin po ng Ikat ano lang, natin. matusok ka. Ay, professional to, professional. O, palakarin mo pagkatapos. Baka ano eh. Baka mamilay. Pamilay. Bilang gumano yung paa, no? So sa natural na tari, anong masasabi mo diyan? Ano ba 'yan? Anong klaseng asintada 'yan? Alas 12, alauna, Patingin, pare. alas Diba? Naka-point po siya sa 12:30. 12:30. Opo. Kasi meron kasi mga baguhan kasi medyo takot pang bumalagbag ng kabit eh. Kaya mas So, pag ginano mo to, namin, anong kasinta na ito? 12:30 po. 12:30 yan. So, ibig sabihin, yung taring gagamitin mo, paano pala yun? Anong klase? 12:30 din po, pero kung gusto niyo ng balagbag, papalit na lang kayo ng alauna. Nakasetting po siya sa 12:30, pero ang tari din po is 12:30 din po dapat ang asinta. Okay, so advisable lang talaga yan, 12:30. Opo. Para kung gusto nila na medyo ibalagbag, makakapag-adjust pa sila sa tari ng alauna. Yeah, papatayin na 'to. Maganda. Di na mimilay. Oo nga, tayo. Tayong tayo. Ang ganda nga. Final touches. Dito makita natin. Very innovative na nabilib ako sa ginawa ninyo. Ito po. Ayan. Ayan. Sabi niyo po, hindi na mimilay. Ayos po kakapit. Bukang-buka mga daliri. Okay, Hindi so natatalisod. ayan po. Ayan ang Easy Boot ni Boss Teteng. Maraming salamat. Pupunta mo rito, brother. Thank you po, thank you po. Okay? O promote muli yung Facebook page mo. Para saan nila hahanapin 'to kung sakaling interesado sila. Sa mga gustong mag-order ng Easy Boots po natin, pwede po kayo pumunta sa Easy Boots Manila. Meron po siyang 1,000 followers mahigit kasi may scammer. Papaalala ko lang, meron po ulit tayong scammer na wala naman siyang followers. So, hanapin na lang natin yung meron 1,000 followers. Then, pwede nyo rin po ako i-direct PM sa Ricardo Solis Jr. na Facebook ko. Then, pwede nyo rin po ako tawagan sa 09177-393-074. So, ayan mga barkada, nakita niyo po, Easy Boot. Huwag niyo kalimutan, support Boss Teteng sa kanyang napaka-modernized venture. Okay? Maraming salamat. Teng, maraming salamat sa punta mo dito. Thank you po. And syempre mga kabarkada, huwag niyo kalimutan, like and subscribe. And of course, this podcast was brought to you in behalf of course, with our good friend Demil Canlas, Kanokma TV. And the Canlas Brothers, Boss Oliver. And of course, Pang Dean TV and the Chicken Channel was brought to you by Sagupan. So ayan mga barkada, huwag niyo po kakalimutan. Dito po sa Sagupan, sama-sama tayo. Pang Dean ito.